Ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Diba? Ba't hindi matatawa? May impeachment, may diba? Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila eh. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Yun natin, Rizal. Ang dami na ginawang paraan. Korupsyon, nalulunod na tayo sa korupsyon. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? Yan. How much does this country spend every day? Sige nga, Marcoleta. You have an idea? Sige. 15.8 billion pesos every day. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, araw ng Lunes ngayon. Today is December 9, Monday. At kamusta naman ang mga viewers natin dito sa Joe Malone TV? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Binabati ko nga pala yung mga masugid natin na manonood dito siyempre sa Joe Malone TV. At yung mga viewers natin na Estonian, viewers natin na Solid TDS sa ibang bansa. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko na kayo maisa-isa, pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, tagapaghatid ng balitang totoo, walang kinikilingan at sumasalamin sa katotohanan lamang. Etong araw na to, syempre, inaalay natin itong mga video natin, syempre, sa mga masugid natin na manonood. Pwede pala yung ganyan, no? Para medyo kita yung mukha. Diba? Baka sabihin nyo, natatakot tayo. Syempre, hindi. Wala naman tayong ginagawa. Tayo naman, nagre-react sa mga video ng ating mga issues ng bayan. Syempre, kailangan malaman din ng mga viewers natin abroad at pati saan sulok man kayo ng Pilipinas naroroon at nanonood. Attendance check tayo mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan man lupalop kayo naroroon. Ano ba to? Kung saan man lupalop kayo naroroon at kung saan man bansa kayo naroroon, pati paki-comment dyan kung halimbawang watching from Abu Dhabi, Singapore, Japan, Hong Kong. Ang dami para malaman natin kung saan maabot talaga yung videos natin, yung mga vlogs natin. Maraming salamat. Kung bago kasi sa channel ko, syempre do not forget to subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Meron tayong reaction video, meron tayo sa field, sa labas, sa mga nangyayari sa labas ng studio natin. Syempre, nasa kalsada kasi yung balita talaga di ba? Maliban dito sa studio natin. Alright? Eto na. Ay nako, Diyos ko. Eto na. Nagkakagulo na. Ngayong araw na to, Lunes, eto ata yung last na hearing regarding dun sa budget, sa confidential fund na ginagawa nilang issue kay VP Sara. Talagang, eto, maririnig nyo yung sinabi ni Atty. Panelo na talagang ginigipit nila si VP Sara. At ang bilhin mo, ang dami-dami naggigipit. Isa lang yung kalaban nila, si VP Sara. Talagang binabalisaw-saw. Binabalisaw-saw. Alam niyo yung feeling na binabalisaw-saw? Yung talagang ihing-ihi ka na. Alam mo yun, di ba? Tapos pag-ihi mo, unti lang yung nalabas. Ganun ang team balisaw-saw natin. Alright, ito si Congressman Marcoleta. At siniwalat na ang nagagastos ng bansa araw-araw. Can you just imagine? Kaya lalong marami ang mahirap, no? Pag-uusapan din natin dito yung controversial na matagal na panahon na 20 kilos na bigas. Asan na? Mangyayari pa ba? Di ba? Aasa pa ba ang mga Pilipino na maisakakatuparan yung 20 kilos na bigas? Di ba? Ay nako. Okay, panoorin na natin ito si Congressman Marcoleta. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yan. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? Yan. How much does this country spend every day? Sige nga, Marcoleta. You have an idea? Sige. 15.8 billion pesos every day. How much? 58.8 million every day? Tama ba ako ng dinig? Pakirewind nga natin yun. Ang ingay ko kasi, pasensya na. Medyo... You have an idea? 15.8 billion pesos every day. 15.8. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? Yan. 11.7 billion pesos. Billion? So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang?
16 trillion pesos. Yun lang. 16 trillion pesos. Trillion. Bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Yes. Hindi po yun ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan po nyo yung ginawa nila. Tingnan nyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Ano ang ginawa nila? Tinanggal po nila, sabi nila, hindi, gawin na lang natin 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng DSWD. Yung iba ginagawa na rin ng DOH. Yung iba ginagawa na rin ng CHED. So para walang duplication, tanggalin na natin yan. 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila nang namimigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap, puro akap. Kunin po ninyo yung pera. Hindi kanila yon. Pera ng gobyerno. Correct. Yes. Walang mangyayari po pagka ganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro ayuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Exactly. Nako. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall, wala na. Wala na. Walang production na katapat. Hindi aandar ang manufacturing. Hindi aandar. Galing. Kailangan po umandar ang manufacturing para tumaas ang ekonomiya. Maraming trabaho, ma-generate, maraming produkto ang makukuha, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang dapat natin gawin. Ang pinaka-problema ng Kongreso ngayon, yun pong oversight function, wala na pong nagbabantay. Marami pong batas na magaganda. Pero, wala na pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga yan. Katulad po na sinabi ko sa kuryente, 23 years ago, dapat mababa ang kuryente. After 23 years, mataas pa rin ang kuryente. Tingnan po nyo yung mga barangay. Ilan ang barangay sa buong Pilipinas? Ilang bilang po? 42,000 barangays in this country. Ilang porsyento po ng 42,000 barangays ang nakatitindig sa sariling paa? How many percent are self-reliant? 2%. 98% gumagapang. Magkano ang sweldo ng kapitan? Average, buong Pilipinas? 5,000 pesos. Ha? 5,000 pesos. Sa ibang affluent barangays, 38,000 pesos. Hindi magkakapareho. Magkano ang tanod? 800 pesos a month. Paano mabubuhay ang tanod? 800 pesos a month. Grabe 24/7 naman. ang trabaho. Hindi, habol ko lang po sana. Grabe naman yun. Grabe yung isiniwalat na yun ni Congressman Marcoleta bago tayo pumunta rito sa 20 kilos na bigas. Grabe naman yun. No? Iba, no? Iba yung pakiramdam pag narinig mo na yung numero, yung data na sinasabi. Kasi usually hindi natin alam yan eh. Meron tayong idea, perhaps, pero hindi tayo magkakaroon na exact na ng data, no? Unlike yung ginawa nito, yung siniwalat nito ni Congressman Marcoleta. Talagang data, exact numbers. 'Di ba? Iba pag alam mo no? Bili mo 2% lang yung mga barangay na nakakatayo sa sariling paa nila, 98% gumagapang. Magkano yung budget na araw-araw nagagastos? 15.8 million ba? 'Di ba? Grabe, tapos sahod ng tanod 800. Yung kapitan sahod 5,000. Depende. Tapos yung iba 38,000. Grabe na. Di ba nakakapanlumo? Alam mo, sinong kawawa dito sa mga nag-uumpugang bato? Yung kapwa natin Pilipino. Lalong-lalo na yung mga nasa baba. Yan ang number 1 na unang naaapektuhan. Yan ang number 1 na unang mahihirapan. Kasi kung may pera ka, let's say may kaya ka or mayaman ka, sabihin na natin na gano'n na artista ka. Pero hindi ko na-isolate hindi ko sabihin natin in short may pera ka. Medyo hindi ka affected kasi you can buy anything you want, you can eat anywhere and anyone you want, 'di ba? Mas madaling kumilos, no? Paano yung mga kapwa natin mahihirap? Na talagang alam mo 'yon, na talagang hikahos, yung mga isang kahit isang tuka. O, 'di ba? Kaya ang hirap yung mga mahihirap, common na 'yon no? Yung mga mahirap lalo naghihirap. 'Di ba yung sinasabi, ang hirap maging mahirap. Totoo, sila yung kawawa. 'Di ba? Lahat ng Pilipino kawawa, whether mayaman ka man o mahirap. Nga lang, mas sila lang yung apektado, yung mga mahihirap, yung mga wala masyadong kaya. Kaya sila yung paborito Kaya sila yung paborito ng mga politikong mahilig mangako. At ang problema niyan nadadala ka pa. Kumbaga yung mga kapwa natin mahihirap, nadadala pa sa mga pangako, sa mga ayuda. Di ba? Gaya na sinabi ni Marcoleta, kung pag binigyan mo ng ayuda, binigyan mo ng pera galing sa DSWD, 4 Ps, o etc. Ayuda, simple ayuda nila. Pag nabigyan yung Pilipino, yung mga mahihirap na pupunta sa mall, uubusin yung pera. Pag uwi, wala na. Magkano lang ba yung nakukuha nila? Saglit na saglit lang yun. Sabihin natin, makakuha silang 4,000, 5,000, 10,000, saglit na lang yun.
Pag pinunta mo sa mall yan, saglit na lang yan. Depende na lang sa lifestyle at saka sa luho na bibilin mo. 'Di ba? Saglit na lang yan. Kaya, ano panahon na no? Panahon na para magluklok naman tayo ng ng hindi makasarili. Na ang iisipin niya, taong bayan. 'Di ba? Hindi pa ba tayo napapagod? Hindi pa ba tayo nagsasawa? Pagod na yung mga kapwa Pinoy natin na talaga pagod na yung mga nasa abroad. Iniwan yung magulang iniwan yung mga anak, yung pamilya sa Pilipinas. Yung mga nasa probinsya na na mababa yung sahod kasi provincial rate, pero yung gastusin kaparehas lang na nasa Maynila. Di ba? Sobrang ewan ko ba? Sobrang kawawa talaga. Sobrang kawawa yung mga Filipino people ang kawawa talaga rin. Tayo yung number 1 na apektado. Tapos tayo yung paborito na pangakuan, bigyan ng ayuda. Tapos pagka nailuklok mo na, wala na. Di ba? O eto naman, dumako naman tayo sa tag 20 kilo na bigas as soon as possible. Mararamdaman na. Eto, may reporter na nagtanong dito Kaya Pangulong Bongbong Marcos regarding doon sa 20 na bigas. Mangyayari pa ba? Aasa pa ba tayo o hindi na mangyayari? Panoorin natin, mga kayon. Po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable ko yesterday, if not sooner. Lahat yan ASAP. I don't know. We'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather. Hindi mo matiyak kung ano yung magiging production, ano yung magiging supply. Laging bumabagyo rito So, tingnan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Pababa na ba na pababa? Parang mataas pa rin di ba? O ito, panoorin natin Napapalitan na po na maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. That's the aspiration. Paano po natin nagagawin po dito? Ibubuhay natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa Kausap ko na yung ibang trader. Baka pwede natin i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Ngayon, ang nagiging problema, one of the problems that is popping up in agriculture, yung edad ng ating mga magsasaka. I'm sure you've all seen the statistics, it's 56, 57, whatever. But that's not a good number, that's too high a number. And unfortunately, ang mga farmer mismo nagsasabi sa kanilang mga anak, huwag ka mag-farming, ang hirap ng buhay na to. Mag-aral na lang kayo, magtrabaho kayo sa opisina. Kaya kami nagsisirap dito para hindi nyo na kailangan gawin ito. And that's why young people are not coming into agriculture. Now, how do we change that? We must employ new technologies. It has to be industrial farming. It has to be, ang dami naman bago, especially with the advent of global warming. Nakita niyo ba itong taon na ito? Naintindihan niyo ba yung ganyan? Kung kailan yung tag-araw, kailan yung tag-ulan? Sinasabi ng pag-asa sa atin, tag-araw ngayon, pero panay naman ang ulan. Sinasabi nila, tag-ulan na, hindi naman umuulan. So, talagang masyado na magulo. That's why we need high-tech solutions. And that will bring younger people in. Because we're not talking anymore about traditional farming only. Of course, you will still have to put seeds into the ground. But marami ng bagong technologies that are developed by younger people. And so they can get involved in agriculture again. Like I said, COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on on business as usual. That would be a disaster. The pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. And what's coming is something that we don't quite know yet. But it's beginning to show what that will be. So in terms of agriculture, we have to move with the times. And we have to be very open to new strategies, new technologies, new techniques, not only in the actual technical part of agriculture, but also in the organization of our agricultural community and our agricultural sector. Yeah, that's something that we have to deal with. So the aspiration is 20 pesos. I don't know. I think if we work very hard at it, baka maabot natin yun. Oh boy, pag nabuo yung ating tinatawag na value chain, we have to do research and development. Marami naman tayo magaling We have to do research and development, find the new varieties, find the new techniques. With the price of fertilizer getting so high, ano mga alternatives natin, organic, etc. And how do we mass produce that? In the dozen of. And then we have to bring all these new technologies to the farmer.
and we have to teach them what is new, how to best take advantage of all of the things that we have discovered. We have to find new ways of production. And agriculture naman, pinag-usapan, hindi lang bigas yan eh. Hindi lang crops yan eh. Fisheries yan at saka livestock. So lahat yan kailangan natin tingnan. And in mind, you should always keep in mind, there must be sufficient food supply. Kailangan may sapat na bigas, kasi yan ang ating meron. We have to also look at protein. Siyempre, stock, fisheries. Hindi lang naman iisa yan. So that has to be developed. Now, the good thing about that is that for the Philippines, we don't have to reinvent the wheel. Marami naman tayong pupuntahan na magpaturo tayo. Ang masakit lang dyan is these are the people that studied in yung PLD na may pupunta na paano ba yung pinakamaganda. Yan yung mga nasa IRI noon, nasa field rice, bumalik na, umuwi na, and they're making a success of agriculture. Ang tanong, ang tanong, doon sa mga sinabi ni PBBM, ang tanong, kailan? Diba? Kailan mararamdaman ng Pilipino yung 20 kilos na bigas? Kasi kakabili ko lang ng bigas kanina, ang binibili kong bigas is 55 pesos. Datu, maharlika yung binibili natin. Kasi kahit pa paano, ando dun siya sa yung 55, ando dun siya sa hindi maganda, hindi naman siya pangit. So nasa middle siya. So 55, so yung maalsa naman kahit pa paano, sa kabuhaggag, butil-butil. Yan yung bigas na binibili ko. Weekly akong bumibili niyan. 5 kilo. Parang 5 kilo ko tumatagal ata ng 6 na araw. Tapos the following week, bibili ulit ako. So, 55, no? Kung may bababa nila sa 20 yan, don't get me wrong, Kung gumababa nila sa 20, 1 kilong bigas na ganun kaganda, o sabihin na natin na nasakit na, malaking bagay yan. Pero ang tanong ko dyan, kailan? Diba? Kailan maisasakatuparan yan? Kasi talagang minsan ang tanong ng mga taong bayan, aasa pa ba kami? Diba? Mangyayari pa ba yung 20 kilo na bigas na yan? Kung hindi na, wag na lang kami paasahin. Diba? Napakaano naman yan. Siyempre, mahirap na yung mga Pilipino. Biliin mo bigas. Actually, bigas yung kaya mo, yung magandang i-survive. Bigas, ano ba tawag dito? Bigas dapat yung meron. Kasi yung ulam madali lang. Pwede ka mag-ulam ng asin, mag-ulam ng ketchup, mag-ulam ng toyo, isda, kung medyo nakakaluwag-luwag, manok, meat, baboy, baka. Diba? Pero yung bigas, kumbaga, bigas neutral Kahit anong iulam mo dyan, yung bigas makakain mo. Diba? Diba? Tama na. Bigas yung kanin, no? Diba? Kung ulam mo lang, asin, seasoning, toyo, ketchup, mauulam mo. Ibig sabihin, mauulam mo yung kanin. Diba? Kasi kanin talaga yan, no? Yan ang pang-neutral, Kaya nga walang lasa yan, Diba? Siya yung magbabalance, Diba? Kaya, dapat, yan ang mura. Yung bigas. Para pag naisaing mo, mahal man yung mga karne-karne, at least may bigas ka, may kanin ka. Pero mas maganda kung mura talaga. 'Di ba? Kung mura talaga yung bilihin. Kasi ang nangyayari, mahal yung bilihin, mahal yung bigas, mahal yung mga lahat ng bilihin. Tapos yung sahod ng Pinoy, yung sahod ni Juan, hindi naman tumataas. Paano nang gagawin ni Juan de la Cruz diyan kung ganyan lang din, 'di ba? Dapat yung mga nasa posisyon, personal opinion. Dapat, imbis na yan, yung inaatupag nila, yung pag-i-impeach kay P.P. Sara, pagpapakailaman sa ganito, gawa ng mga ganyan. Diba? Dapat, ang isipin natin, kung paano mabibigyan ng trabaho yung mga bawat Pilipino na walang trabaho. Tapos kung paano mapapababa yung mga bilihin. Nang sa ganun, kahit na hindi naman ganun kataas yung sahod ni Juan de la Cruz, marami naman mapupuntahan yung pera niya. Gawa na mababa yung mga bilihin. Diba? Ano lang yun opinion ko lang. Diba? Para yung Pilipino naman, hindi na nag-a-abroad para kumita ng mas malaki. Iiwanan yung mga pamilya nila rito. Tapos magpapakaalipin sa ibang bansa. Mga ngamuhan. Tapos pag uwi, akala maraming pera, mayabang na ang datingan. Diba? Tapos pag uwi,
konting ano lang, wala na rin yung pera, mag-a-abroad na naman. Kasi nga, mahal yung bilihin sa Pilipinas. Diba? O, bilihin pa lang ha. Wala pa tayo sa luho. Wala pa tayo sa mga iPhone na yan, iWatch na yan, yung mga ganyan-ganyan. O, ano pa lang tayo? Basic necessity. Ang pinag-uusapan natin dito, o yung basic needs. Diba? Sobrang kawawa ni Juan de la Cruz, grabe naman. Tapos ang inuuna nyo pa yung mga impeach na yan. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yan. Di ba? Dapat may basihan. Di ba? Saka dapat talaga, dapat kung ano talaga yung pangunahin na pangangailangan ng Pilipino, yun dapat yung mas binibilisan, mas pinagtutuunan ng pansin, nang sa ganun, mai-resolve agad. Tapos, baka tayo makalipat ng ibang susunod na problema. O, di ba? O, itong susunod na video natin na papanood ko sa inyo ay galing sa SMNI News. Ito yung interview kay Attorney Panelo. Saglit lang to. Pinagkaisahan nila si BP Sara, pero natataranta pa rin sila. Di ba? Kaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Tatapusin na po ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon nila patungkol sa paggastos ng OVP sa confidential funds ngayong Lunes. Ano kaya yung magiging susunod na hakbang ng Committee Attorney Sal? Ano kaya yung magiging recommendation yung inaabangan ng taong bayan? Kasi sa hinaba-haba ng mga hearing, at best na ito ginawa, pagpapahiya mula kay VP Sara and to the staff ng personnel ng Office of the Vice President. Ano ba mga asahan natin sa recommendation Attorney Sal? Of course, against pa rin sa VP Sara. Gusto mo sabihin, hindi mo pa alam. Siyempre gusto ko magaling sa'yo. Sa haba-haba na ng posisyon, saan matutuloy yan? Kundi sa simbahan ng timandakan. Ito magdemanda na para magkaalaman. Ay, kailangan. Pero, ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Diba? Bakit hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Yun nga, Attorney Sal. Ang dami na ginawang paraan to malign the Vice President and the Dutertes, to destroy their character, but then, nanatili pa rin ang tiwala, no? At ang lakas ng kumpiyansa ng taong bayan sa mga Dutertes. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin nilang paninira doon sa Kamara, hindi po maging sapat para masira ang ilang dekada ng nagawa ng mga Duterte. At of course, yung resibo sila, Attorney Sal, mahirap kalabanin ang magandang resibo, Attorney Sal, para siraan lang sila. Kumbaga, nagtanim sila yung apunla, lumaki na lumaki yung punong kahoy, kaya mahirap mo nang sirahin yun. Galing. Mali sila ng kinalaman. Namunga na ng gusto, wala na. Totoo yun. Mali sila ng kinalaban. Kasi gaya na sinasabi ni Attorney Sal Panelo, parang yung mga Duterte noon, no, from Davao pa, no, sa mga nakakakilala kay Rodrigo Duterte, ang ating dating presidente, nagtanim na kasi ito ng mga punla Tapos lumaki ng lumaki. Kaya yung tiwala ng Pilipino, especially sa Davao, o hindi lang siguro sa Davao may mga napapanood pa ako talagang sa ibang bansa, talagang mga todo suporta sila kay BP Sara. So lumaki ng lumaki yung punla, yung tanim. Kaya talagang parang ang hirap na. Ang hirap na nilang tibigin. Kaya na sinabi ni Attorney Sal, pinagkaisahan na pero natataranta pa itong mga to. Biriin mo, meron ng impeachment, meron ng demanda. Hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Grabe na rin, ano? Grabe na rin yung sabi nung taga-SMNI, pinahiya na nga si BP Sara. Pero ito pa rin, di ba? Hindi pa rin nila matibag. Ang dami pa rin nagtitiwala sa mga Duterte, especially kay dating President Roa Duterte at sa anak niya, yun, sila Pulong at pati na rin kay BP Sara. Di ba? Kasi talagang, talagang nagbunga na yung tanim nila. Talagang Duterte, tumatak na. Tumatak na, talagang ang hirap ng baliin, ang hirap banggain, ang hirap sagupain. Natataranta na yung mga kalaban, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. 'Di ba? Pero ang Duterte tahimik lang. Sige, banat kayo ng banat, pero sa 2028, Sara Duterte pa rin 'yan. 'Di ba mga kayon? 'Di ba? Ano lang 'to? Random check. Attendance check tayo sa baba. Sige, tignan natin kung ilan yung magko-comment dyan na Duterte sa comment section. At sabihin nyo sa akin kung saan kayo nanonood. Kung saan na bansa o lugar sa Pilipinas man o international sa ibang bansa. I-comment nyo dyan, sabihin nyo bakit Duterte. Kasi, di ba, lalong-lalo na yung mga taga Davao. May magko-comment sa akin mga taga Davao pwede ba paki-lista nyo dyan sa ibaba kung ano yung natatandaan yung proyekto ni Duterte sa Davao man o sa Pilipinas man dito sa atin na tumatak sa inyo. Yan. Paki-comment dyan sa baba. Kasi kung akong tatanungin nyo, 2016, ang tumatak sa akin yung Tokhang Ang tumatak sa akin yung war on drugs.
Bakit? Okay, sige. Mauna na ako, ha? Mauna na ako bago kayo. Noong 2016, talagang nung pagkaupo ni ex-President Roa Duterte, 'di ba? Galit na galit nga siya talaga sa war on drugs. Talaga napapamura pa siya. Doon mo malalaman yung mas madaling sa totoo lang mas madaling basahin yung taong all out pag naglabas ng ugali, 'di ba? Kaysa doon sa tahimik. 'Di ba? Totoo. Totoo 'yan. Yung mga palamura, mas madali silang makilala 'di ba? Kumpara doon sa mga tahimik lang na nasa sulok pero pag umatake, parang utot lang 'yan. Yung mga tahimik, 'yan yung mga killer. Pero yung mga maiingay, wala lang 'yan, nagpapakatotoo lang. 'Di ba? Totoo, 'di ba? Totoo. It applies sometimes sa personal life natin, lalo na dito sa mundong ibabaw. Ako, personally, yung experience ko sa war on drugs, kasi marami rin akong kakilalang mga addict din. Oo. Marami akong kakilala mga addict. Laking Tondo kasi ako laking Maynila ako. Marami akong kilalang addict. And at the same time, yung war on drugs, talagang paspasan. Talagang pokpokan. Kumbaga, talagang doon natin nalaman na mayroon palang laboratory dito, na mayroon palang drug laboratory doon, na raid ng mga kapulisan natin, 'di ba? Tapos yung mga drug addict talaga na talagang sumira na ng ilang buhay. Can you just imagine? Kung hindi ka affected, kung malayo ka, kung hindi ka exposed na lang sa mga ganyan, sa mga droga-droga, nakatira ka sa mga isolated, sa mga gandang villages, subdivision na hindi mo dinig o hindi mo ramdam yung mga addict, hindi ka makaapektuhan. Pero para doon sa mga tao na exposed, familiar sa mga drugs, may mga kaibigan silang nagdroga, nasira yung buhay, may mga tropa ka o kakilala ka, kapitbahay mo marahil, o kamag-anak mo na nag-drugs, tapos wala nang mapandrugs, mapambili, nagkukuha na ng mga gamit, nagbebenta na. Sa amin marami yan Sa amin marami yan. Magbebenta ng ganito, tapos giyang na giyang. Di ba? Ibig sabihin, ba't magbebenta to? Di ba? Kung may bisyo, totoo lang. Ito totoo. Hindi naman sa pagano, pero logically speaking lang. Masarap magbisyo. Masarap magbisyo. Masarap magbisyo kung may pera ka at hindi ka nakakaperwisyo ng kapwa mo. 'Di ba? Totoo. Kasi katawan mo naman yung sisirain mo Kung hindi ka nakakaperwisyo, hindi ka na nangunguha ng gamit, hindi ka nang i-snatch, dulot ng droga, hindi ka nag-hold up, hindi ka nang gugulo, hindi ka kumukuha ng mga gamit mo para ibenta, para ipantustos mo sa bisyo mo kasi wala kang pera. 'Di ba? Katawan mo naman 'yan 'Di ba? Oras lang na wala kang sinisirang iba o nako-compromise na iba, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nang re-rape, hindi ka bisyo mo lang sa sarili mo, di bahala ka sa buhay mo, katawan mo naman yan. Di ba? Pero, pag namerwisyo ka na, nagnakaw ka na, kasi pambibisyo mo, pumatay ka na, yun ninakaw mo, hinold up mo, pinatay mo pa, tapos, nang rape ka pa, kasi lulong na lulong ka, yun. Di ba? Nang istorbo ka na merwisyo ka na, hindi lang sa kapitbahay mo, sa lugar nyo, pati na rin sa Pilipinas. 'Di ba? Yun yun na kasi yung epekto, wala ka na sa katinuan. Kasi pag naka-drugs ka, hindi ka naman matino Wala namang ganun. 'Di ba? Na nag-drugs ka tapos matino ka pa rin. Walang ganun. Talagang wala ka na sa katinuan. Kasi nga lalo na pag high na high ka, 'di ba? Ay nako. Mga kayon, maraming salamat sa pagtutok nyo, syempre, sa Joe Malone TV. At maraming salamat din kung hindi kayo mag-skip ng ads at kinonsider nyo yung pag-subscribe, pag-click sa notification bell. Marami tayong i-upload, huwag kayong manggalala. Hindi lang to reaction video. Minsan makikita nyo rin ako sa field. Magla-live din tayo pag may mga rally-rally at kung ano pa man, kung ano yung mga issue. Pero syempre yung issues ng bayan o yung current issues, syempre patuloy pa rin natin tatalakayin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.